بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهدي صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ating nabanggit na ang tumpak na kahulugan ng tauhid ay ito ay pagsamba o pagtangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba. At pagkatapos natin banggitin ang ibig sabihin ng tauhid, sinunod ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ang pagbanggit naman ng kahalagahan at kainaman ng tauhid. At kanyang binanggit ang hadith ni Mu'adh ibn Jabal kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinaliwanag natin sa nakaraang linggo ang dalawang karapatan. Unang-una ay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin. At pangalawang karapatan ay karapatan natin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ating nabanggit na ang karapatan ng Allah mula sa atin ay siya lamang. Kung papaano na siya lang ang lumikha sa atin, siya rin lang dapat ang ating sasambahin o ang pag-aalayan natin o ang ating sasadyain sa tuwing tayo ay nagsasamba. At kapag ito ay ating ginawa, darating naman ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang karapatan natin sa mga sumunod sa Kanya. At ito ay hindi niya tayo paparusahan kapag napatunayan natin sa ating dila at sa ating gawain na tayo ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ating nabanggit na ang pagkakaiba ng dalawang karapatan na ito ay ang unang karapatan ay may pag-uubliga sa atin, samantalang ang karapatan ng Allah ay walang kasamang pag-uubliga at ito ay pangako na hindi o ang tawag sa karapatan na ito ay pangakong hindi babaliin ng Allah Azza wa Jal. Ito ay karapatan na hindi babaliin ng Allah Azza wa Jal. Ito ay dahil na anumang kabutihan ang binibigay sa atin ng Allah, ito ay kanyang binibigay bilang pagpaparangal at paglulubos sa atin sa biyaya. Ito ay hindi dahil sa katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang kanyang pagpaparusa sa atin, ito ay dulot ng kanyang katarungan sa mga tao. Dahil doon pa lang kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, ito ay 10-10 sa gantimpala. Ito ay dahil sa pagpaparangal at pagbibigay ng maraming gantimpala sa atin ng Allah Azza wa Jal. At kung nanaisin natin sa ating gawain ay hahanapin natin ang katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ni isa sa atin ang magtatagumpay. Wala ni isa sa atin ang magtatagumpay. Kaya ito yung nabanggit nating unang kagandahan ng tauhid. At yun ay kaligtasan sa apoy ng impyerno. Unang benepisyo ng tauhid sa isang tao, ito ay kaligtasan sa apoy ng impyerno. Ito man ay hindi kumpletong kaligtasan katulad ng mga taong diretsong papasok ng paraiso, pero habang ang isang tao ay meron siyang tauhid sa kanyang puso, siya ay hindi or imposible na siya ay habang buhay nasusunugin sa apoy ng impyerno, katulad na nabanggit natin sa nakaraang linggo. At ang kabaliktaran naman ito ay yung mga taong musyrikun o yung mga nagpapakitang tao o mapagkunwari lamang, imposible at kahit kailan hindi sila makakapasok ng paraiso ng Allah Azza wa Jal. Paraiso ng Allah Azza wa Jal. At bilang itutuloy natin, sinong magbabasa ulit ng hadith natin?
bro. Si Jamil. Mm. Hindi kami makatuloy sa lecture, Bro Jamil, kasi sabi namin ikaw lang talaga pwede magbabasa ngayon eh. Sige bro, Bismillahirrahmanirrahim, tapos ilakas mo boses mo. Sila style yung mga bin Jabal. Diyan sa taas yan. Second, kita naman natin ni Jamil. Kita mo ba? Bismillah bro. Assalamualaikum. Salamat. Isinalaysay ni Mu'adh ibn Jabal na sa likuran ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang sabihin niya sa akin, O Mu'adh, alam mo ba kung ano ang nararapat kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga nilikha at ano ang nararapat sa kanila? Sumagot ako, si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ang higit na nakakaalam. Nagpatuloy ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nararapat kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga nilikha ay siya lamang ang paglingkuran at kailanman ay huwag mag-ugnay ng sino man sa kanya. Ang nararapat sa kanila ay huwag parusahan ang sinumang tao na hindi nag-uugnay ng sino man sa kanya. Sinabi ko, O propeta ni Allah, kung gayon ba ay may hatid ko ang magandang balita sa mga tao? Sumagot siya, hindi. Huwag mo silang pangakuan, kundi aasa sila sa pangako at magkukulang ng kanilang paglilingkod sa kanya. Ang sinundang hadith ay inulat sa dalawang sahih. Ang tinabi dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la yu'adhab man la yushriku bihi shay'a, na sa pangako ng Allah sa atin ay sa kapag tayo ay hindi nagtambal sa kanya sa pagsamba, ay tayo ay kanyang hindi paparusahan. Ibig sabihin nito na ang tauhid ay nagliligtas sa atin sa habang buhay na kaparusahan sa impyerno. وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا. Na kung saan, kapag ang ating tauhid ay kumpleto, ito ay magpipigil sa atin o magliligtas sa atin sa pagpasok ng impyerno. At kapag ang tauhid naman ay kulang, ito ay makakapagligtas sa atin sa habang buhay na kaparusahan. So, maaari niyong isulat dyan sa mga libro nyo na kapag kumpleto ang tauhid, ito ay makakapag-kumpletong kaligtasan sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, hindi ka makakaranas ng parusa sa apoy ng impyerno kapag kumpleto ang tauhid. Pangalawa, kapag kakulang naman ang tauhid pa rin, pero ito ay mababa or maliit, ililigtas ka naman nito saan? Ililigtas ka naman nito sa habang buhay na kaparusahan sa impyerno. Kaya hindi talo ang isang taong may tauhid sa kanyang puso. Hindi talo ang tao na may tauhid sa kanyang puso. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ang mga mananampalataya na hindi nila hinahaluan ng dhulm o injustice ang kanilang pananampalataya, mapapasa kanila ang kaligtasan at sila ay ginagabayan. So, ang ibig sabihin ng hindi makatarungan o ang paghahalo natin ng hindi makatarungan sa ating iman, anong ibig sabihin nito? Ano yung tinutukoy natin na hindi makatarungan sa ating iman? Ano? Ito ay yung paghahalo natin ng pagtatambal sa ating iman. Nahaluan natin ng pagtatambal ang ating iman. Ito yung tinutukoy nating dhulm. Na kung saan, nung ito ay bumaba, nahirapan ng mga sahaba na intindihin ang ibig sabihin ng dhulm dito. Sabi nila, waqalu ayyuna lam yadhlim nafsahu. Sino sa atin ang ginagawan ng hindi makatarungan ang kanyang sarili? Ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa alladhi ta'nun innahu shirk, sabi niya. Hindi ito yung inaakala ninyo. Ito ay ang shirk o ang pagtatambal sa pagsamba.
Hindi nyo ba naririnig ang sinabi ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Luqman? Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Nung kanyang pinayuhan ang kanyang anak, o aking anak, huwag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang pagtatambal sa kanyang pagsamba ay malaking hindi katarungan. At ito ang ating akida. Ito ang ating akida. Ito ang ating akida. So sino sumalungat sa atin sa akida na ito? Na ang isang taong may tauhid ay hindi habang buhay na masusunog sa apoy ng impyerno. Sino sumalungat sa atin sa akida na to? Sino? Okay. Ang akida ng Ahlus Sunnati wal Jama'ah na ang isang taong may tauhid, ito man ay kompleto o bawas o maliit hanggang sa umabot sa kasinlaki ng buton ng khardal, ng mustard, siya ay hindi habang buhay na susunugin sa impyerno. Ito ang ating akida. So sino ang sumalungat sa atin sa ganitong paniniwala? Hindi ang Asy'ariyah. Sino? Ang mga Khawarij. Ang mga Khawarij. So isulat nyo. So isulat nyo dyan. Orange. Sulat nyo na sa paniniwala na ang taong may tauhid, or ilagay nyo sino ang sumalungat sa paniniwala or sa akida na ang taong may tauhid ay hindi habang buhay na susunugin sa impyerno. Sila ay mga Khawarij. Sila ang mga Khawarij. Dahil sila ay naniniwala na ang isang taong nakagawa ng malaking kasalanan at siya ay inabutan ng kamatayan. What we mean by malaking kasalanan ay yung mga kasalanan na hindi umabot sa shirk ay habang buhay na susunugin sa impyerno. Habang buhay na susunugin sa impyerno. At ito ay mali. Dahil ating sinabi na inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, na hindi pinapatawad ng Allah. Totoo na hindi pinapatawad ng Allah ang mga nagtambal sa kanya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Subalit kanyang pinapatawad ang lahat ng kasalanan na maliban sa pagtatambal. Ito yung ating dalil, at ito ay ito yung dalil na kung saan sumasalungat o nagpapatunay na mali ang paniniwala ng mga Khawarij. Paniniwala ng mga Khawarij ay mali dahil sa dalil na ito. At marami pang dalil katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. Na sinabi ng Allah na ibinigay namin ang aming libro sa mga pinili namin mula sa aming mga alipin. At kanyang binanggit ang mga tatlong klase ng mga tao, ang mga antas ng mga tao. Unang-unang antas ng mga tao ay zalimun li nafsihi, yung isang tao na ginagawa niya ng hindi makatarungan ng kanyang sarili. Ito ay Muslim pa rin, kasi sinabi ng Allah na ito ay aming alipin, ito ay aking alipin. Subalit nakakagawa siya ng hindi katarungan sa kanyang sarili. Ito man ay malaking kasalanan, ito man ay paggawa ng kagaya ng pag-inom ng alak or pagsisinungaling, ang pagnanakaw, kahit pagpatay. Naintindihan natin? So, ito yung unang antas ng mga Muslim. Pangalawang antas ng mga Muslim, mas mataas dito ay yung muqtasid dun. Ang ibig sabihin ng muqtasid ay yung na inaalagaan niya ang mga obligado at iniiwasan niya kung ano yung mga ipinagbabawal. At pangatlo at pinakamataas na antas ng mga mananampalataya ay yung sabiqun bil khairat, na kung saan sila ay nag-uunahan sa kabutihan, na kung saan pati sa paggawa ng mga nilirekomendang katuruan, ito pa rin ay kanilang ginagawa. Kung saan ang pag-iwas sa mga disliked o hindi kaaya-ayang gawain ay iniiwasan pa rin nila. Dhalika huwal fadlul kabir. At sinabi na Allah, jannatu adnin yadkhulunaha. At sila ay papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung susunod na dalil na nagpapatunay na
ang mga tao ay hindi iisang antas. Samantalang sa paniniwala ng mga Khawarij, ang kanilang paniniwala ay ang mga tao ay iisa lang. Kapag nawala ang parte ng iman, mawawala na ang kabuuan ng iman. Na which is mali. Dahil ibig sabihin nun, kapag nawala ang kabuuan ng iman dahil sa unting kasalanan, habang buhay na susunugin sa apoy ng impyerno. At sa dalil na ito, itong mga tatlong klase ng mga mananampalataya, nakakagawa sila pa rin ng kasalanan, subalit pinangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso dahil sila ay may tauhid pa rin sa kanilang sarili, may tauhid pa rin sila sa kanilang mga puso. Okay. At sa parte naman, nung nalaman na ni Muadh ibn Jabal sa ating hadith na ang karapatan ng mga alipin mula sa Allah ay hindi sila paparusahan kapag sila ay hindi nagtambal. Tingin nyo mga brothers, etong hadith na ito ay sino yung mga nauunang tao na dapat makarinig ng hadith na ito? Huwag nyo sabihin Muslim ha, sino sa mga Muslim ang dapat unang makarinig ng hadith na ito? Itong ganitong klaseng magandang balita. Bagong yakap sa Islam, okay. Sino pa? Tingin nyo? Hirap. Or, ito para malaman, para makita natin kung alam nyo ba yung pag-deliver ng hadith base sa klase ng tao? Kanino nyo hindi sasabihin itong hadith na ito? Mga bagong Muslim. Okay. Okay, dito natin matututunan mga kapatid sa Islam na minsan pinapahintulutan ng Sharia na ating kimkimin minsan ang kaalaman. Dahil minsan may mga kaalaman na kapag ito ay ating ibinigay kahit kanino lang, minsan ito ay nagiging mas fit na sa mga tao na makakarinig ng dalil na ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi mo maaaring sabihin sa mga grupo ng mga tao na gumagawa ng kasalanan na ang Allah ay mapagpatawad dahil ito ay magtutulak sa kanila o mas magbibigay ng lakas sa loob nila, mas bibigyan sila ng lakas ng loob na mas gumawa ng kasalanan dahil ang binabanggit mong mga aral sa kanila ay ang Allah ay mapagpatawad, ang Allah ay maawain. Malinaw? At mali rin nasasabihin natin sa mga taong sobra sa kanilang pagsamba na ang Allah ay nagpaparusa kung sino man ang sumusuway sa Kanya. Kaya dito sa dalawang sitwasyon na ito, kinakailangan natin maging wais, kumbaga. Minsan kinakailangan nating kimkimin ang ating alam dahil base sa taong kaharap natin. So sa panahon na may kaharap natin yung mga taong makasalanan, hindi natin pwedeng sabihin sila o konsintihin sila na sige, gawin nyo lang yung ginagawa nyo dahil ang Allah ay papatawarin din kayo as long na hindi kayo magtambal. Hindi, kapag ka nandun ka sa punto na ang tao ay gumagawa ng kasalanan, sabihin mo, itigil mo yan dahil ang Allah ay paparusahan kung sino ang hindi sumusunod sa kanya. Taong hindi inaalaga o ang taong hindi nagmi-maintain ng kanyang pagdarasal. Sasabihin mo ba na ang Allah ay mapagpatawad? Hindi. At ganoon rin sa kabilang banda na ang mga taong kaharap mo ay mga taong nagmamalabis sa sobrang pagsamba dahil sa takot nila na baka hindi sila o hindi tanggapin ng Allah ang kanilang gawain, na umaabot sa punto na wala silang magandang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah ay hindi sila hahayaan, doon natin sasabihin na ito kinakailangan nila maging balanse. Kaya dito sa magandang balita na nabanggit ng Propeta Muhammad SAW, iisang grupo ng mga tao ang hindi natin dapat pagsabihan ng hadith na ito.
sila yung mga tao na makasalanan. O, ibahin ko, hindi natin o yung tinutukoy ng Propeta Muhammad SAW dito na wag ipapaalam ang magandang balita na ito ay yung mga tao na walang plano na magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala o yung mga tao na ayaw magtawbah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anumang hadith or dalil mula sa Quran at saka sa Sunnah na ating maririnig patungkol sa kalawakan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Allah ay malawak ang kanyang pagpapatawad at malawak ang kanyang awa, ang dalil na ito ay hindi para sa lahat. Katulad na nabanggit ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr, na hindi lahat ng dalil mula sa Quran at saka sa Sunnah na nagpapatunay ng awa at habag ng Allah ay hindi ito lahat para sa tao. Ito ay para lamang sa mga taong nais magtawbah. Dahil ang tao, kapag siya ay makasalanan at siya ay nais magtawbah, minsan nagkakaroon siya ng pagsisisi sa kanyang puso. Na minsan inaakala niya na ay dahil malaki ang kanyang kasalanan sa kanyang paningin, ayaw ko na magtawbah dahil ano pa ang kapatawaran sa kasalanan, sa laki ng kasalanan ko. Hindi. Para sa mga ganitong klase ng tao na nag-aasam ng tawbah, ang mga ayat at saka mga dalil na para sa kanila ay kagaya ng mga nabanggit nating dalil. Pero kapag ang isang tao ay sa kanyang paningin maliit lang ang kanyang kasalanan at wala siyang plano na magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagkakaroon ng intensyon na magtawbah, magrepent, hindi ito ang dalil para sa kanya. At kinakailangan natin sa kanyang ibigay ang realidad ng kanyang gawain, ipakita sa kanya gaano kalaki ang kasalanan ng kanyang ginagawa upang siya ay mapigilan sa kanyang kasalanan. Malinaw ba mga brothers? Malinaw? Malinaw bro. Kaya dito sinabi ng Propeta Muhammad SAW na huwag mo silang pangakuan kung hindi sila ay aasa sa pangako at magkukulang ng kanilang paglilingkod sa Kanya. Nangangahulugan na ang iman pa ng mga tao that time o yung mga maaaring sabihan ni Muadh ibn Jabal ay mga tao na mahihina pa kanila ang iman or madali pa sa paningin nila ang paggawa ng kasalanan. Kaya hindi ito yung sapat na panahon o hindi ito yung tamang oras para sabihin sa kanila ang magandang pangako nito o ang magandang balita nito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At katulad nandyan yung dahil maaaring sila ay maliitin nila ang paggawa ng kasalanan at hindi ito ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay hikmah, an al-ilma la yuda illa fi mawadi'i. Ito ay hikmah na ang kaalaman ay nararapat ilagay sa tamang lugar, sa tamang lugar. Kaya lama takuna amama usad. Kaya sa mga sino man nais magparating ng Islam, magturo ng kabutihan at magpigil ng kasamaan, at tayo ay nasa harapan ng mga taong umiinom ng alak, sila ay nangangalunya, sila ay nagnanakaw, hindi natin pwedeng sabihin na ang Allah ay Ghafurur Rahim o ang Allah ay malapit o Allah ay nakikinig ng mga panalangin. Dahil ito ay magbibigay sa kanila ito ay hindi makakapagpigil ng kanilang kasamaan at mamaliitin nila ang kanilang ginagawa. At sa mga tao naman nagmamalabis na pinapahirapan nila ang kanilang sarili sa kanilang ibada, sasabihin natin sa kanila ang mga talata mula sa Quran ng patungkol sa sa pagiging mahinhin o ang kagaangan, okay? Upang hindi sila, at may mga taong ganito yung sobrang conservative kumbaga. May mga tao na halos nagmamalabis sila sa kanilang pagsamba. So babanggitin natin sa kanila na ito ay ang reliyon ay magaang lamang
hindi nais ng Propeta Muhammad SAW na tayo ay pahirapan sa ating reliyon, and so on. Katulad ng sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, "Ma anta bimuhdithi qauman hadithan la tablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah." Na hindi mangyayari na kapag ikaw ay kumakausap ng isang grupo ng mga tao at magpaparating ka sa kanila ng isang hadith na ito ay hindi abot ng kanilang pag-iisip, maliban na lamang na ito ay magiging fitna sa kanila. Ito ay magiging fitna sa kanila. So itong kabanata na ito, sa unang kabanata natin sa Book of Tawhid, pinaliwanag natin ang ibig sabihin ng Tawhid. Huwa tafsir at-Tawhid, bayan o tafsir at-Tawhid. Ito yung unang-unang maaaral natin dito. Ibig sabihin nito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagtatangi kay Allah sa kanyang pagsamba. Ang pangalawang ating matututunan, ang dahilan ng pagpapadala sa mga propeta ay ang Tawhid al-Uluhiyah. Tawhid al-Uluhiyah at hindi Tawhid al-Rububiyyah. Bid'at al-Rububiyyah. Dahil wala tayong makikitang iisang aya na nagsasabi na turuan tayo ng mga propeta sa paniniwala natin sa pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay alam na natin sa ating ano. At ang pangatlong matututunan natin sa chapter na ito ay yung ibig sabihin ng wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bakit nilikha ang jin at mga tao? At ang sinabi natin, ito ay dahil upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huli na ating natutunan sa chapter na ito na ang ibada ay hindi tatanggapin kapag may kasama itong pagtatambal. So dito natapos ang ating unang kabanata at susunod tayo sa pangalawang kabanata. Bago tayo pumunta doon, meron tanong? May tanong? Oo. Yung una-una, yung zalimun li nafsihi. Muslim na nagagawa niya ng hindi katarungan ng kanyang sarili. Ibig sabihin, Muslim pa rin siya pero nakakagawa siya ng kasalanan. Hindi niya nagagawa yung kanyang mga obligasyon o yung mga obligado sa kanya. Ito yung zalimun li nafsihi. Pero meron pa rin siyang tauhid sa kanyang puso. Naniniwala pa rin siya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang nakarapat dapat sambahin. Yun yung una. Pangalawa, muqtasidun. Ito yung mga tao naman na inaalagaan nila o ginagawa nila yung mga obligasyon at iniiwasan nila yung mga kasalanan o yung mga ipinagbabawal. Nakakagawa pa rin yan ng mga kasalanan, pero hindi mga malalaking kasalanan. Okay? Wala ni isa dyan ang hindi nagkakamali. Lahat pa rin yan nagkakamali kasi mga tao pa rin yan. Okay, yung pangatlo, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Yan naman yung mga tao na yung mga dislike at saka yung mga mubah, yung mga nire-rekomendang pagsamba, at kahit sa mga dislike na katuruan, ito ay kanilang iniiwasan at ginagawa nila yung mga, ibig sabihin nakikipag-unahan sila sa paggawa ng kabutihan. At nagkakaroon pa rin ng kasalanan yung mga yan, subalit hindi sila gumagawa ng malaking kasalanan at iniiwasan nila ang mga hindi kaaya-ayang gawain. Okay? May tanong pa? Malinaw yung unang kabanata? Okay bro, basahin mga dagdag sa paksa. Bismillah, mabilisan. Para ma-recap din yung mga nakikinig. Ito. Bismillah, 1, 2, 3 hanggang 10. Hanggang ang dami pala to, hanggang 24. Sige bro, kahit hanggang hanggang 5 siguro.
Hmm. Ang unang paksa, ang katalinuhan ng paglikha ng kin at sangkatauhan. Hmm. Pangalawa, ang paglingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay binubuo ng tawhid sapagkat ang kabaliktaran ng tawhid ay paglayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sino mang hindi tumapad sa mga itinakda ng tawhid ay hindi naglingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa tawhid lamang ang maunawaan ang kahulugan ng beso at hindi kayo makapaglingkod sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Pangapat, ang katalinuhan ng pagsusugo ng mga propeta. So, ang At ang ibig sabihin panlima, siguro niya dito sa katalinuhan is yung dahilan ng pagpapadala ng mga propeta, ha? Yung hikmah, kumbaga. Bismillah, bro. ang panglima, ang mensahe ng propeta ay nakarating sa lahat ng nilalang sa mundo. Okay. Number 6, sino naman? Sunod, Bro Osman? Ang-anim, na ang reliyon ng lahat ng mga propeta ay isa at magkatulad. Na. Mahalaga na ang paglilingkod kay Allah ay hindi ganap kung hindi tatalikdan ang at-taghut. Dito nasasalig ang kahulugan ng berso, sino mang tumalikod sa at-taghut. Na ang nasa kabuuan ng at-taghut ay anumang paglilingkod na hindi kay Allah. Na pinagkukulan ng labis na pagpapahalaga na mga ama ang binabanggit sa tatlong maliliwanag muhakamat. Sa beso mula sa Surah Al-An'am, isang katotohanan na Al-An'am. Isang katotohanan na sumasaklaw sa 10 iba pang suliranin na ang una ay ang pagbabawal ng sirk o pag-uugnay sa iba. So ito yung nabanggit natin na mga habilin ng Propeta Muhammad sa Surah Al-An'am, yung patungkol sa shirk, unang-una yung pagtulong sa at maayos sa ating pag-uugali sa ating mga magulang, patungkol sa mga yatim and so on. Naam. Ang Sampu, ang mga verso o sura ng sura, al-Isra, at ang kahulugan ng mga ito na umaabot sa labing walo. Ang una ay sa verso at huwag ihahanay sa kay Allah ang ibang Diyos. Kundi tiyak na kayo ay magkakasala. Ang huli sa verso at huwag ihahanay kay Allah ang ibang Diyos, kundi hahantong kayo sa impyerno na nagkakasala at nalupig. Tinawag ni Allah, subhanahu, ang ating pansin sa bigat ng mga suliranin ito. Sa verso, karunungan ang isiniwalat sa inyo ng inyong Panginoon. Ikalabing isa, ang kahulugan ng verso sa surang Al-Nisa na tinatawag na verso ng 10 tungkulin ng tao na ang simula ay at si Allah lamang ang paglingkuran. Huwag mag-uugnay ng sinuman sa kanya. Kalabindalawa, dapat pagkukulan ng pansin ang kalooban ng propeta ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa kamatayan niya. Kalabing tatlo, ang tungkulin natin kay Allah. Kalabing apat, ang karapatan natin kay Allah kung tutupad tayo sa tungkulin natin sa Kanya. Kalabing lima, itong huling suliranin ay hindi alam ng maraming kasama ng propeta. Kalabing anim, ang pagpapahintulot na panatilihing lihim ang bagay na ito upang malubos ang paglilingkod ng tao kay Allah. Kalabing pito, kabuluhan ng paghahatid ng magandang balita sa mga Muslim. Kalabing walo, pangamba na umasa sa pangako ng dakilang habag ni Allah. Kalabing siyam, pagsagot sa mga hindi alam na katanungan sa pamamagitan ng si Allah at ang kanyang propeta ay higit na nakakaalam.
20. 20. Pagkagawa kaalaman. Ulit. Ikadalawang... Ikatu. 20. Pagkagawang pagbibigay ng kaalaman sa ilan at hindi sa iba. 21. Ang kababaang loob ng propeta sa pag-aangkas sa kaniyang asno. 22. Pagiging matuwid ng pag-angkas ng dalawang tao sa hayop ng pantrabaho. 23. English na. Ang katangian ni Muad ibn Jabal. 24. Malaking kahalagahan ng bagay nito. Okay. So, alhamdulillah, ito yung mga maaari nating matutunan dito sa unang kabanata. Jazakumullahu khairan. So, dito nabanggit lang yung pangambas na umasa sa pangako ng dakilang habag ni Allah. Ito, ang ibig sabihin nito, yung pang-18 ha. Ang ibig sabihin lang nito na ang pag-asa sa pangako ng Allah habang tayo ay gumagawa ng kasalanan ay hindi katanggap-tanggap. So tayo ay dahil ang tunay na pag-asa sa gantimpala ng Allah, ito ay kinakailangan ng takot unang-una sa kasalanan, paggawa ng kabutihan, at takot natin o pangamba natin na hindi tayo papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay kinakailangan balanse. So hindi pwede na sabihin natin na ako ay umaasa sa pagpapatawad ng Allah, pero tayo pa rin ay patuloy sa ating paggawa ng kasalanan. Ilang minuto pa, bro? Mayroon tayo, brong 15 minutes. Mahaba pa. Okay. 15 minuto na. Okay. Gusto niyo magbabasa ng pangalawang kabanata? Isa daw. Bismillah. Pangatlo, bro. Sino man magkasagawa ng tawhid? Pangalawang kabanata. Ito na. Pangalawa pa lang, di ba? Pangalawang kabanata. Wala yung pangalawa? Kaya mo yan, Omar. Hindi ko doktor na yung matok, wala akong matakbo. Okay na? Okay na. Yung mic akin. Kabanata 2, ang mga katangian ng tauhid at ang maraming pagkakasala na tinutubos nito. Sinabi ni Allah Ta'ala ang sumasampalataya at hindi nahaluan ng kawalang katarungan ang kanilang iman. Okay. Tinalaysay ni Ubadah ibn al-Samit na... Okay, bro. So, yung pangalawang kabanata na naman natin, mga brother, ito naman yung susunod na kainaman ng tauhid o pagkakaroon ng tauhid. So, sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. So, sinabi ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ito ay fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. At ipapaliwanag dito ang kainaman ng tauhid at ano yung mga kasalanan na maaaring mapatawad ng tauhid ng isang tao. At binanggit natin yung kahulugan ng tauhid at yung at ano yung papaano mararating ng isang tao ang totoong tauhid. So kinakailangan nating sundan ito ng mga benepisyo upang magpatuloy ang isang tao na may tauhid sa kanyang pananatili sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at upang siya ay manatili sa paglayo sa shirk. Matututunan din natin dito na maraming nagkakamali o maraming nagpaparating ng Islam, na ang kanilang mali ay
inaakala nila na sila ay nagpaparating ng Islam, nagpaparating patungkol sa da'wa, at kanilang pinupuri ang Islam sa kanilang mga libro, sa kanilang mga lecture. Ito ay totoo, subalit hindi ito ang tunay na ibig sabihin ng Islam. Dahil kinakailangan natin ipaliwanag ano ba talaga ang Islam? Ano ba talaga ang Islam? Ma hiya haqiqatul Islam alladhi nunji minal kufur? Ano ang totoong Islam na kung saan makakapagligtas sa atin sa kufur? At ano ang Islam na makakapagpasok sa atin sa tauhid? Ano ang Islam na makakapagligtas sa atin sa apoy ng impyerno? Ano ang Islam na magpapapasok sa atin sa paraiso? Ano din ang Islam ano ang mga nakakasira ng Islam? Ano ang mga kasalanan na makakapagpalabas sa atin sa Islam? At ano ang mga bumubuo ng Islam? Ano din ang mga nakakapagpabawas ng Islam? So ito yung mga kinakailangan nating mas malaman. Uulitin ko, ito yung mali ng karamihan nagpaparating ng Islam na ang pamamaraan nila sa pagpaparating ng Islam ay pagpupuri sa Islam. Ito ay totoo. Ito ay totoo. Pero sa isang tao na unang beses pa lang makakarinig patungkol sa Islam, kinakailangan muna nating linawin sa kanya ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng Islam. Ano yung kasalanan na kailangan mong tanggalin para ikaw ay makapasok sa Islam? Ano yung haligi ng Islam? Ano yung mga bumubuo sa Islam? Ano yung mga nakakabawa sa Islam? So, ang ginagawa ng mga tao ngayon ay yung pupuriin nila na ang Islam ay reliyon ng ng awa. Ito ay patungkol sa pagmamahala natin sa bawat isa. Ito ay patungkol sa kapatiran. Ito ay patungkol sa pagpapatawad natin sa kasalanan ng bawat isa. Na samantalang sa isang kwarto, magkakasama ang Muslim na nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama yung Muslim na sumasamba sa libingan, nagdudua sa libingan, nagtatawaf sa libingan, gumagawa ng mga bid'a, naniniwala sa maulid, nagsasabit ng anting-anting, and so on. So tingin nyo ba tama sa isang nagpaparating ng Islam na sabihin niya yung mga kagandahan ng Islam na hindi niya unahin ang pagtatama ng mga kasalanan ng mga tao na yun? So ito yung way ng mga propeta, o yung tamang pamamaraan ng mga propeta, hindi lang propeta ng Islam, pati mga nauna sa kanya. At ito rin ang nararapat na ating gawin. Ito rin yung nararapat nating gawin. Dahil marami ang mag-aangkin, maraming Muslim ang nag-aangkin na ang aming reliyon o ang aming Islam yung tama. Kaya dito natin malalaman ang katalinuhan ng nagsulat ng ating libro, dahil doon pa lang sa unang kabanata sa kanyang libro, ipinakita niya agad kung ano ang tunay na ibig sabihin ng tauhid. Kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng tauhid, upang ito yung maging malinaw na sukatan ano ba talaga ang reliyong Islam. Ano ba talaga ang reliyong Islam? Kasi kung ihuhuli natin ang ibig sabihin ng tauhid at ipapaliwanag natin ang kagandahan ng tauhid, kagandahan ng tauhid, iisipin ng lahat ng mga Muslim ngayon, ligaw man o hindi, na kung ano yung tauhid na pinaniniwalaan ko, ayun yung tama. Kaya yun yung dahilan kung bakit binanggit o nilinaw natin agad kung ano ang ibig sabihin ng tauhid, kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng tauhid. At upang tayo ay maiiwas o malayo sa mga tao na nag-aangkin na walang pinagkaiba ang mga tao sa kanilang paniniwala, na ang Islam ay nagdahilan ng ating pagsasama-sama, at huwag nating gawin ang tauhid na dahilan ng pagkakawatak-watak. Kung ang ibig sabihin natin sa pagkawatak-watak dito ay pagkawatak o paghiwalay ng katotohanan sa kasamaan, yun ang gusto natin mangyari. Pero ang tauhid ay kahit kailan ay hindi magiging dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Muslim, as long na sila ay
naghahanap ng katotohanan. Totoo na ang tauhid ay nilalayo ang isang tao, pero siya ay nilalayo hindi sa kabutihan, siya ay nilalayo sa kasamaan at sa kadiliman. Siya ay nilalayo sa kasamaan at sa kadiliman. At binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Yung mga mananampalataya, ang mga sumasampalataya na hindi hinahaluan ng kawalang katarungan ang kanilang iman o paniniwala. Lahumul amnu wa hum muhtadun. So itong aya na ito ay binaba pagkatapos ng kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Tapos si Propeta Ibrahim alayhis salam. At alam natin yung kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam patungkol dun sa buwan at saka sa araw. So itong yung kwento na ni Propeta Ibrahim alayhis salam sa nabanggit sa Quran nung kanyang nakita ang buwan, subalit nung naging umaga ito ay nawala, sinabi niya na ito ay hindi tunay na Panginoon dahil nawawala. At alam natin na isa sa katangian ng Diyos ay kailangan siya ay hayyong qayyum, siya ay parating buhay at siya ay tumatayo ng kanyang sarili at hindi siya dumidepende sa iba. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Nung ito ay nawala, sabi ni Ibrahim alayhis salam, la uhibbul afilin, hindi ko gusto yung nawawala or ghaib. Dahil kung ito ay tunay na Panginoon, maghaba wala ikhtifa. Dahil ito yung sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhis salam, siya ay naka-encounter ng mga sumasamba sa mga planeta, bilang paglalarawan na sa kwento ni Propeta Ibrahim. So ito yung ginamit na argumento ni Propeta Ibrahim alayhis salam na dahilan kung bakit hindi tunay na Panginoon ang mga planeta, dahil sila ay nawawala. Sila ay nawawala. Katulad ng buwan kapag umaga na nawawala. Then sumunod na argumento na nangyari dito ay yung araw, na kung saan na kung saan tiyak na mas malaki ang araw kaysa sa buwan. Subalit ganun pa rin. Nung darating na ang gabi, ito rin ay nawala. Kaya sinabi ng Propeta Ibrahim, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Sinabi niya na kung hindi dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng aking Panginoon, ako ay mabibilang sa mga ligaw. Ako ay mabibilang sa mga ligaw. Kaya kung ang araw ay hindi nararapat sambahin dahil ito ay nawawala, ganun na rin ang mga the rest ng mga ibang planeta o mga ibang bituin. Hindi ko maalala kung ano yung tawag sa mga taong sumasamba sa mga bituin at saka sa mga planeta, pero meron pa rin mga ganitong tao. At sinabi ni Propeta Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Aking hinaharap ang aking muka, ang aking pagsamba, inaalay ko ang aking pagsamba sa kung sino ang lumikha sa langit at kalupaan. Kasama na rin ang mga planeta, ang mga bituin, ang araw at saka ang buwan. At susunod itong aya na ito, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. At ang ibig sabihin natin ng kawalang katarungan dito ay ang shirk at ang shirk. At dito, ipapaliwanag naman natin ang tatlong klase ng hindi katarungan o ang dhulm. Ano ang tatlong klase ng dhulm o injustice? Unang-una at ang pinakamalaki ay ang dhulm ash-shirk, ang kawalang katarungan ng pagtatambal. Ito yung malaking kawalan ng katarungan o kawalan ng katarungan. Kawalang katarungan. Okay? Unang-una ay ang shirk. Pangalawang klase ay alin? Ano yung pangalawang klase? Mas mababa.
Ano? Alin? Ang susunod dito, hindi, ang susunod po dito ay yung injustice ng isang tao sa kanyang sarili muna. Sa kanyang sarili. Kanyang sarili. Sa pamamagitan ng paggawa niya ng kasalanan. Sinabi ng Allah, "Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, ala dhalika huwal khusran al-mubin." Katotohanan, sabihin mo Muhammad, katotohanan, tunay na mga talunan ay yung kanilang natalo ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sa araw ng paghukom. Ibig sabihin sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng kasalanan, kaya't sila ay hindi nagtagumpay. Pangatlo ay yung injustice ng isang tao sa mga tao, o injustice sa ibang tao. Katulad ng pagkuha nila ng kanilang pera, ang paghihiba sa kanila, ang pagchichismis sa kanila, ang pagpipinsala sa kanilang puri, sa kanilang kayamanan. Ito yung tatlong klase ng dhulm. Okay, inshallah itutuloy natin sa next week. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.